lalong-lalo na if they are students and they need certain amount for their expenses at kung minsan wala kang available na cash, if we can only share our credit limit, it will be a very good idea. Paano nga ba? Hi everyone, Crisel Morales here. Welcome back sa ating YouTube channel. Okay, so today we are going to tackle some queries. Na itong queries na to sa ating YouTube channel, I found it very essential and important to be given an answer or to be given attention to kasi I believe that this will help you a lot. Kasi yung mga queries na to, a lot of you are asking about it. And so sa araw na to, we're going to cater them. Okay, first query natin nanggaling naman kay Christopher Flores 198. So, shout out sa'yo Christopher. Thank you so much for dropping by and for dropping your comment. At ang sabi niya, ma'am, meron din po bang requirements yung pagbibigyan ng supplementary card? Ano-ano po ba yung possible na requirements? Okay, actually, walang masyadong mabigat na requirement dun sa supplementary card kasi ang responsibility talaga in paying the credit card bill is yung principal card holder. Actually, in some other banks, pwedeng magbigay ng supplementary card doon sa mga 13 years old, okay na. Meron din yung mga bangko na may age requirement na hindi 13. Pwedeng dapat siya ay 15 or things like that. But ang requirement is not really hard because siguro they'll be asking the name and ID and not so much kasi ang talagang mas mabigat na requirement ay binibigay doon sa mga principal card applicants. Pero syempre kapag na-approve ka naman, pag magbibigay ka na ng supplementary, so wala nang masyadong problema. Kundi yung ang requirement lang like ID, the name and ID and address, mag-fill out siguro siya ng form, yes of course, pero yung mga requirements na kasing bigat nung nag-apply yung principal card holder, hindi na siya ganon. Okay, so it is very important talaga din na magbigay ng supplementary card dun sa mga members ng family like our children who goes to college, yung ating asawa, maybe yung ating mga magulang or yung mga katiwala natin sa bahay, pwede din. Kasi ang billing nila sa'yo na charge. So, in giving a supplementary card dun sa mga kapamilya natin or dun sa mga taong pinagkakatiwalaan natin, we have to be very careful. Pag-usapan ninyong mabuti kung ano ba yung mga spending strategies na gagawin, magkano ba yung amount na kailangan mong ibigay or i-share kay supplementary card holder para nang sa ganun, you can take control of his or her spending also. So, kailangan ikaw na principal card holder, tignan mo yon, no? And for more information, Christopher, you can contact your bank para mag-inquire for more. Kasi I believe na depende kay banko yan. Merong mga iba't ibang easy requirement lang naman. Pero I believe hindi naman lahat pare-pareho. May mga requirements si bangkong ito na wala dito or etong bangko na to may mga requirements sa pag-acquire ng supplementary na wala rin dito. So, depende kay bangko. So, for more information about that, you can go directly to your bank and inquire. And kung easy naman talaga yung mga requirements, then you can provide, then bigyan mo ng supplementary card yung gusto mong bigyan. Especially yung loved ones or yung members of the family. Okay, next query nang galing naman kay Oppa Gaming 25. Hi Oppa, shout out sa'yo Oppa, Oma. Okay, Oppa, ako si Oma. Okay, so hi, shout out sa'yo. At ito naman ang kanyang query, paano pag yung agent na nag-offer sa'yo is ang pangako ay no annual fee for life.
pero yung pinadala sa'yo ay may annual fee. Need mo i-activate kasi syempre, hindi mo inactivate kasi syempre, di naman nasunod yung usapan. Ano mangyayari? Okay, if you don't really want the credit card that was sent to you kasi hindi nga natupad yung pangako ni agent na no annual fee, then you can go to the bank and surrender the credit card. Okay, so that easy. Oo. Huwag mong i-activate if you think you don't really want to activate it. Lalong-lalo na kapag medyo mataas ang annual fee. Because kapag nagka-problema ka in the future and with regards to the annual fee or paying the charges, hindi ka na pwedeng magreklamo, no? So, kailangan, ngayon pa lang, you decide wisely if you don't really want the credit card dahil may annual fee at yun na nga, hindi naman nasunod yung usapan ninyo with the agent, better go to the bank and surrender it and then, pag tinanong sa'yo, explain why. Okay? So, alam ko naman na valid yung reason mo. Okay, next naman na query natin nanggaling kay Victor Obeng Gamba 7628. Okay, ang haba. Okay, Victor, thank you for dropping by. Shout out sa'yo. Yan. And then, ang query niya is, Ma'am, kung shared credit limit lang naman po yung 2 cards, dapat nga ipasara na yung isa. Okay, so, kung yun ang decision mo, yes, you can or you may, but you have to make sure na paid lahat ang credit card bills mo before you can apply for the closure and before the bank can grant you of the approval on the closure of your credit card. So, kailangan lang naman maayos yung payment, wala kang existing unpaid balance, and then kapag you decide really to close yung credit card, then you have the valid reason naman. Kasi syempre, di ba nga, shared credit limit, lalong-lalo na kapag parehong may annual fee, nakakaloka na yan. Hindi na siya wise. Okay, so, shared credit limit, tapos yung 2 credit cards mo, parehong may annual fee, paano naman yun, di ba? Nakakaloka. So, kung ako, I have the reason. Kung ako lang, I have the reason na i-ask yung bank to close the other account or the other credit card. Kasi hindi na talaga siya wise. Okay, another query na nanggaling naman kay user. Hindi ko na mabasa. YX3SC2. Yun na yun. Okay. Hi sa'yo and thank you so much for dropping by. Shout out sa'yo. Sabi niya, Ma'am, kapag po nabayaran ang cash advance kahit hindi full, magkaka-offer na naman siya ng panibago. Okay, so parang ang ibig sabihin ni user is magre-replenish ba? Magre-replenish siya pero hindi buo. Kung magkano yung binayad mo doon sa credit card mo, yun lang yung magre-replenish, pero hindi yung buong credit limit mo or hindi yung buong na cash advance mo. So, in order for your credit card to replenish its credit limit, kailangan bayaran mo yung credit card bill mo ng buo para kumpletong credit limit ulit yung nandun sa credit card mo. So, yun yun. Okay, so thank you so much for your query. Okay, so there you go. Natapos natin ang few of your queries. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagda-drop ng kanilang mga comments. Kahit kung minsan hindi ko nabibigyan ng panahon because I've been too busy and ang dami na pong mga comments. But then again, nababasa ko naman sila. Wala lang akong time na sumagot kasi busy ako. But as much as, kapag nagka-time po ako, babalikan ko silang lahat. So, nakapili lamang ako ng few queries na itatakal natin or tinakal natin a while ago para nang sa ganon mabigyan natin ng sagot because I believe those are queries which are very important and essential na mabigyan ng sagot kasi makakatulong talaga dun sa mga nagkakaroon din ng ganong klase ng katanungan. So, there you go. Maraming salamat po. So, I hope makapag-subscribe din po yung mga hindi pa nag-subscribe sa ating YouTube channel and always after subscribing, tap the notification bell down there so that you will always be notified tuwing may mga
bagong videos tayo. Maraming salamat sa inyong lahat, and always remember na kahit ano pa yan, kahit anong pagsubok meron tayo, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!